Okay, like as Cristiano, it must be part of your life that you should have your own Bible. Malinaw yung Hindi camera. nga ni Proseso Marcelo, si Proseso Marcelo po ay paano na nasa piling ng Panginoon. Sabi niya madalas ay ganito, if you don't have Bible and you have your own house, car, cellphone, etc. Sabi niya, ganito niyo, at bumili kayo ng Bible. O yung prinsipyo, kasi sa Bible, doon nyo makikita ang kaligtasan, doon nyo makikita yung paggabay na ginagawa ng Lord. So, dapat tayo po ay may sariling Bible. Amen po ba? Pakitingin niyo po yung katabi, kung wala siyang Bible, sabihan niyo kapatid, next time ha. Sige o, huwag po kayo mahiya. Sabihan niyo. Para sa susunod, mag-decide lang tayo kung kailan ng Bible. Okay. Our topic for today is about how to become a fruitful Christian. Paano ba tayo magiging mabugang Kristiyano? So, kung buksan ko natin ating mga Bible, in Matthew chapter 13. Wow, para malapit. Kakulani ka sa kanila. Matthew chapter 13, Hindi yan ang camera. Ano yun? beginning from verse 3 Ano naman? Sa'yo. up to verse 9. Nandiyan na po ba kayo? Matthew chapter 13, Tik pa ito. verse 3 up to verse 9. Sabi po rito, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. Cellphone ko hanggang dito lang ang kaya. As he was scattering the seed, Yung ito. some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was swallowed. But when the sun came up, the plants were scorched And and then, they withered because they had no root. Other seeds malabo or other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on the good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Pagpalain tayo Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at sa kapangyarihan ng salita. Amen? Alam niyo po, this chapter 13 ng Matthew, dito po naka-record yung crisis. Before entered in chapter 13, pinakikita ko nito yung crisis sa buhay ng Jesus Christ. This is going to be betrayed and suffer persecution among those people at the time. Then, at ako nyo, nagbigay mo siya ng, alam niyo, you're going to study this chapter. Meron po itong parables. But we're going to discuss this morning about the parable of the sowers. parable of the Bakit naman, bakit po sinasabing yung topic natin how to become a fruitful Christian? Why fruitfulness? Actually, pagka binasa mo yung parable of the sowers, alam niyo sa verse 9, may kita nyo doon, o sa verse 8,
still other seed fell on the good soil where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Tinatalakay po ito, yung pagiging mabunga. No? O yung tinatawag natin fruitfulness. Because time will come, God will be looking fruit, not just our deeds. Titignan ng Panginoon kung ano po yung naging bunga natin. Fruitfulness. Yung bunga ay tumatalakay po ito sa naging pagiging puso natin sa ating Panginoon. At alam niyo, if you're going to study the Bible, when we talk about fruit, it talks about the test. Fruit is the test of true salvation. Matthew chapter 7, verse 16, sabi po ron, you shall know them by their fruits. You will recognize them by their fruits. Kasi nga, yung kingdom of God, if you're going to study the purpose and plans of God, tinawag niya yung bansang Israel. Amen? Amen. Israel is an apple of the eye of our God and the heart. But kung kumating si Jesus Christ, hindi yung nila tinanggap ito kung Kristo ito. Hindi yung nila tinanggap si Jesus Christ bilang Messiah. Kaya nga, ang plano ng Diyos talagang ipagpatuloy yung kanyang layunin kung kaya nga supposed to be dapat ang Israel ang solo magpapalaganap, pero alam nyo, napunta sa mga itil eh. Kaya nga, together with Pastor pala, may the nagiging Gentiles, May hawig-hawig bulan. yung tulo tsaka yung poles. Kaya nakikita nyo, pagka pinag-alaman nyo yung Matthew chapter 13, yung sabay na natutubo yung dawagan tsaka yung trigo. Pero hindi ho tinanggal yung dawat eh. Sabay na pinatubo. Sabi ng Bible, later on, in harvest time, sabay ikakat yan, kaya lang hiwalay po yung magunga at yung hindi natunga. Still other seeds got on good soil. Sabi nga sa inyo Kapatid, give your attention to the Word of God. give your attention to the Word of God. Okay. Okay. Correct. So, yung parable of the sower describes the kingdom of God. And how it begins? Sa Bible, nakikita niyo po, Oh, may na. hindi natin. Okay na kanina. Kung titignan niyo kung paano po ito tumubo, Naging ngungo. ang sabi po ng Bible, a farmer went out to sow his seeds. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng seed? Yung seed po, ito po ay tumatalakay patungkol sa salita ng Panginoon. Meron daw nag-asik. The kingdom of God begins with the preaching of the word. Kaya lang meron itong patuloy na pangangaral ng salita ng Panginoon. All of you who can
comes here, maybe, nakarinig daw kayo ng Word of God. Maybe some of you invited just to hear the Word of God. Kasi hindi mo magpapasimula yung kaharian ng Diyos sa buhay mo natin without the Word of God. Amen? Naiwala mo kayo ron. Amen. So, meron na kasi. So whenever you hear the Word of God, if there are people coming to you at sharing yung Word of God, parang sinasabi niya, let me plant this thought in your mind. Gusto kong inculcate sa mind mo yung bagay nito. So may ipahon natin, when we share the gospel, we are planting seed in the hearts of people. Meron nung tayong iniiwan sa puso ng isang tao. Alam niyo, sabi po ng Bible, Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is living and active, sharper than two-edged sword, and can penetrate even the dividing soul, spirit, joints, marrows, and it judges the intention and the attitude of the heart, and it judges the intention and attitude of the heart. Kapag ka ang salita ng Panginoon ay narinig ng isang tao, ito po ay nagkakaroon ng buwan sa kanyang buhay, at alam nyo, yung salita naman na yan, siya ang mag-judge sa bawat puso ng bawat isa. Kaya nga, may kitawag natin, napakahalaga ng Word of God. Dito tayo, depende kung paano natin tinatanggap ang Word of God sa buhay natin. Kasi kung ikaw, pag tinanggap mo ng paayos, ang salita ng pagmamahalawa nito, alam niyo, magkakaroon ng direksyon yung buhay mo, at magkakaroon ng bunga yung tinanggap mo. Unawaan niyo ba? The seed is God's word, and this seed is living and active. Sabi ko ng Bible, living and active. It has life in it, and that life can be imparted to those who believe. Yung salita ng Panginoon, buhay yan. Amen? At pagka sineran ka ng salita ng Panginoon, matatanggap mo yan, at matatanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon, at magkakaroon ito ng iwan sa buhay mo, sapagkat ito ay buhay. At gagalagurin mo yung katauhan mo, yung kaisipan mo, at pakikita yung kasalanan mo, at babaguhin yung takbo ng buhay mo hanggang sa ikaw ay maging mabuka at maging kalugod-lugod na lingkod ng ating Panginoon. Sa talata natin pong binasa, nakikita po natin yung iba't ibang klaseng attitude ng heart. Okay. Tingnan mo natin, Mark chapter 13, verse 18. In-explain po kung ano po ang kahulugan ng parable of the sowers. Okay? Mark chapter 13, verse 18 hanggang 23. Okay, kabasahin po sa inyo. Okay, sabi po dito, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom
and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. The one who receives the seed. Okay, ito muna, no? Sabi, yung parabola daw po ng sower, ito daw po yung mga tao nakarinig ng salita ng Panginoon. Anyone who hears the word of God, but ito ang problema. Does not understand it. And does not understand it. The evil one comes and snatches away what was sown in his heart. Kapag ka ang salita ng Panginoon ipinangaral sa inyo, at hindi natin naunawaan, Nanakawin ang lang. gagawin po ng diablo, yung inasik sa puso natin, ay, sabi po ng Bible, is not nanakawin, kukuhanin ng diablo. Ito po yung inasik doon po sa daanan na punta. Yung mga nagas, di ba? May napunta doon, yung mission na napunta doon sa kalsada lang eh. Yung napunta doon sa kalsada yun, hindi niya naunawaan. Okay. Paano ba? Ano naman connection nito sa pagiging mabunan? Okay. Gusto ko pong makita ho natin, na kinakailangan natin maunawaan. You must understand the gospel of Christ. You must understand the purpose of Christ in your life. Wala din po ba kayo? Ilan sa inyo dito ang nakarinig na ng pangangaral ng salita ng Panginoon? Naunawaan ba natin? Tandaan natin, the gospel of Christ shows that people have a problem. Diyan po ba kayo? Sabi ng Bible, Romans 6:23, for the wages of sin Is death. is death. Ito po yung problema. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit? Maraming mga tao hindi na naiintindihan ito na meron silang problema. Nandiyan po ba kayo? Time will come, they will be dying. At yung mga kasalanan ginawa nila ay kanilang pagbabayaran. Ganyan po ba kayo? Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pero maganda sabi ron, but the gift of God is eternal life. Amen? Ganyan po ba kayo? And Totoo, merong problema, pero merong solusyon. Ang solusyon ay ibinigay ng Diyos, at ang solusyon yun ay buhay na walang hanggan. Ilan ko sa inyo ang hanggang ngayon, hindi pa tiyak kung kayo ay merong buhay na walang hanggan. Gusto mo maunawaan mo nito ito. Si Jesus Christ ang naging solusyon. Hindi po ba kayo? Hello, hindi po ba kayo? May problema, pero buhay ng solusyon ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan because we have a very limited life. Could you imagine if you can live for 90 years in this world? Ilang taon na po kayo ngayon? Ako ho, 25 na. Kaya, ilang taon na katagal? 90 minus 25, ilan na lang? Mga ganun naman. Ha? 65. 65 ha? O 55? 65. 65. Sipin niyo 65 years na lang tatagal dito sa mundo. Ay kung kayo po ay 60 na, ilan na lang? 30 na lang. 25. Kung 90, si Dolphy ka eh, 83. Ha? 84. Kita mo, pinaglalaban, walang pera yan, malamang.
Patay na. Wala na tayong golfing ngayon. Pero, gusto ko pa unawaan natin. Yan ang problema eh. Pero, gumawa ng solusyon si Lord. Ang solusyon ni Lord, okay, dito sa mundo eh. Maraming mga problema nito eh. Pero anak, wala ka ng problema. Bibigyan na kita ng buhay mo lang ka. Only, when Jesus comes in your life, you have to receive Him as your Lord and Savior. Unawaan mo na natin yan. Marami mga tao, hindi na naunawaan yan. Basta sabi nila, mabait ang Diyos. May langit naman eh. But you have to understand that you need Jesus in your life. Hindi po ba kayo? You have to receive Him as your Lord and Savior. He is the solution to that problem. Hindi po ba kayo? Tatanungin ko kayo, sino po ito yung nagbigay na ng kanyang buhay kay Lord? Amen. Hindi niyo po binibigay ang buhay kay Lord. This is now the time. You have to realize that you are a sinner. You have to realize that you cannot save yourself by yourself. By your own. Hindi mo pwedeng iligtas sa sarili mo dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay hindi nagkakala. Lahat ng tao ay nagkakala. At walang nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naparito si Jesus Christ para bigyan tayo ng buhay. Yan. Amen. Kinakailangan maunawaan natin yan. Princess Tower. Ang problema, maraming mga tao, kapag narinig yung salita ng Panginoon, wala eh. Hindi nila iintindi. Hindi po ba kayo? Amen. Sabi mo sa inyo katabi, hindi ako yun. Hindi ako yun. Alam niyo, ang church ay create ng Diyos upang tayo po ay turuan. Hindi po ba kayo? Maybe some of us cannot fully understand immediately what we hear from the Word of God. You need leaders. You need some group leaders to explain the details about the Word of God. Kaya nga, napakalaga bilang isang Kristiyano, na tayo po ay kinakailangan na meron pong namumuna sa atin. Kung tayo po ay bago palang mananampalataya, we need a leader na lagi yung magpipito sa atin. We have to understand that we have souls and spirit that needs to be fed with the Word of God. Alam lang mo natin, makakain tayo sa tatlong beses sa loob ng isang araw. Sapat na. Hindi natin na-realize, kailangan natin pakainin ang kaluluwa natin ng Word of God daily. Kasi kung hindi mo natin maunawaan yung mga bagay na ito, parang tayong isang parang hinasikan tayo ng ship na napunta lang sa tabing daanan, dumating yung ibon, kinain yung ship na yun, nawala. Nandiyan pa ba kayo? We need to fully understand the real purpose of God in your life. Nandiyan pa ba kayo? You cannot be a fruitful Christian once you do not understand the real purpose of God in your life and the purpose of the gospel. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 1 verse 10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good works, growing in the knowledge of God. Colossians chapter 1 verse 10, kinakailangan maunawaan natin na tayo po pala bilang isang Kristiyano, kinakailangan po natin lumago. Pakisabi nyo nga siya natin lumago. Lumago ka. Ang isang ulo na hindi lumago, hindi mabumunga. So, Colossians chapter 1 verse 10, dapat mo pala para ako ay
Inang. maging kabungan Kristiyano, kinakailangan kong lumago. Nandito ka. Ikalawa, Wala ka? Bakit? ang sabi ko sa verse 20, the one who received the sheep that fell on the rocky places is the man who hears the word and once receive it with joy. But since he has sorrow, he lasts only short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly Falls away. falls away. Yung ikalawang hinasikan, ito po yung hinasik. Kaya nagtububo siya sa kukunti lang ng lupa, mabato. Kaya hindi po pa kayo. Ang sabi po ng Biblia, nung natanggap niya yung Word of God, there is rejoicing. Tuwa-tuwa siya bilang isang Kristiyano. Dahil, formaling na ako. And then, ilan po sa inyo ito yung natuwa dahil ng Word of God siya. Pero alam nyo, ako ay Kristiyano. We need to be determined. Because being a Christian is not just an You easy must be determined. situation. You have to bear so much persecution and testing of your faith. Ang sabi po ng Biblia, yung hinasik nito, nag-sprang up. Pwede gano'n eh. Maraming mga Kristiyano, pagka nakarinig ng Word of God, pag nakikita ang mga, ay, galing niyo, active ka, matugin ka mo, papakan sa kanila. So, tumutugtog mo. Kaya active siya sa'yo, puputog ka mo. Oh, ikaw mo lang yan, tumalang yan. So, pero, hindi pala nagkarugat. Hindi pa ba kayo? Pagka isang tao, nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi lumalim yung kanyang ugat. Tandaan natin. Alam niyo, pag lalim ng ugat, kinakailangan mong gumaan sa mga testing. Yung sun that scourge, yung sunshine na tumama doon sa plant na yun, nung tumama yung sunshine na yun, bigla siyang namunundoy. Kasi walang ugat eh. Amen? Kapag ang isang Kristiyano, hindi nagkaroon ng malalim na foundation sa kanyang buhay Kristiyano, ang tendency mo niyan, madali rin mo yan mawala. Tandaan natin, hindi kami Pastor Ed Lapis, mga estudyante ngayon, elementary sa high school, dapat maging attentive na kayo. Kasi yung tinuturo sa inyo, halimbawa, yung grammar. Pagka hindi kayo naging grounded, habang nasa elementary at high school kayo, pagdating nyo ng high school, hindi kayo nakakapag-pop, kayo sama doon sa discussion kasi hindi nyo alam kung paano magsalita. Hindi kayo wala eh. Madidegrade ka kasi hindi lumalim ang yung foundation eh. Hindi mo nalaman yung mga basic. Nandiyan pa ba kayo? Ano ba yung mga basic? Tatanungin ko kayo. Kayo mo ba, gumigising pa sa umaga at devotion? Nandiyan pa ba kayo? Ba't mga kabataan lang yata? Ilan mo sa inyo yung nag-pray regularly? Ilan mo sa inyo yung nagkakaroon ng notebook at sinusulat nyo ang inyong devotion? When you don't know the basics, you will be sick. Nandiyan pa kayo? Marami
mga Kristiyano na bubuhay, wala nang devotion eh. Ano ba devotion? Baka may sick. Meron na. May sick. Kasama natin, Katam. yung Tamaran. yung tumubo, hindi yung nagiging eh. Dumaan at matinding pagsubok. Yung testing and persecution. Alam niyo, bumigay ka agad, nawala ka agad eh. Meron mo ba sa atin meron? Sila dyan, akas. Nagyan lang ng tatay, yung kabataan. Kasi oras ka dumalo ka dyan. Ang dama, huwag mo lang piniganahan na kung ilang magulang. Hindi. Because of what you have found in the Lord, you will be tested. Eh, pag isla mo, sige naman, hindi na ako dadalo. Paano pa maniniwala sa inyo? Tumalak ko ito, pinitest ko lang. Alam ko talaga, tutuko yung kanyang tinanggap. Yung pala, wala rin. Hindi pang ba kayo? Ganun sa inyo dito, na matagal tayong Kristiyan, pero it is just not for us to open our Bible to have time in prayer. Tandaan mo natin, pagka hindi tayo naging grounded, time will come when others come your way, you'll forget the Lord and He will go away. Hindi po ba kayo? Dito sa talatang ito, pinakikita, matindi. Kinakailangan maging determinado ka. Maging determinado ka. Sunshine signifies persecution, trials, and test of time. Pag sinabi ko natin test of time, hindi lang po yan yung magkamasaya, yung mga kasama. Ako, yung dumalong sila. Kung yung kasama natin, tagal na dyan eh. Alam mo, Kristiyano na yung pala o. Ito, pasensya ka na, kahit ako dumalong kasi. Yung kapatiran eh. Istanbul ako eh. Kasi dapat ikaw ang mag-inutin. Kasi kung ba kayo, dapat you must be determined. You are really a child of God. Dapat ikaw ang unang kagitangan ng katibayan. Alam nyo, sabi nga, sabi ng Matthew chapter 17, Matthew 7 verse 16, you will recognize them by the fruits. Dapat ikaw kakitaan ng determination at ng bunga. Hindi yung ikaw pa lumahanap sa sisira mo. Sabi mo na sa inyo, the kingdom of God is a mixture of bad and good. Time will come, yung mga kasama mo natin na talagang alam mo Kristiyano pero wala namang butas, time will come. Mananatilihin yan. Sabi, di ba? Sabay na lalaki yan. Kaya lang, pagkakilan tayo ng time, iigo na yan. Susunugin. Pero yung naging kabunga, sila yung mananatili at sila yung tatanungin ng Panginoon. Good and faithful servant. When we say be determined, it means be ready for the problems. Problems come in all sizes and shapes. They come at all times like death. God's problems are not respecters of persons. But then no problems will leave you the same person after it was gone or it has gone. Problems are the great dividers between success and failures. How you handle them will determine on which side you live. And then only one life will soon be passed. Only what is done for Christ will last. Kung si Benjamin Franklin, sinabihan siya ng mga eksperto na nagkakap ng kanyang kapanahunan, sabi niya,
tigilan ko na yung ginagawa ko. Masasayang lang yung oras ko dyan. Kasi tinitest niya yung pagkakaroon ng yung lightning eh. That is a waste of time. Fortunately, Benjamin Franklin did not quit. He was determined. At nagkaroon tayo ng bilang. O nagkaroon tayo ng kuryente. And then, Christopher Columbus, the King and Queen of Portugal, wrote a letter. At sabi niya ng hari at ng reyna, your plan cannot be accomplished. It's quite impossible. But Christopher Columbus did not quit. He continued. Well, gusto kong makikita natin. May mga pagkakataon sa buhay natin. Gusto natin maging mabunga. Kinakailangan natin maging determinado na tapusin yan inikitaan ng Panginoon. At para matapos natin, kinakailangan maging rooted tayo. Maging rooted tayo. O dapat tayo po ay determinado na gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Father, whoever finds his life to use it, and whoever uses his life for my sake will find it. Ikatlo, gusto kong makita ho natin, be determined, ikatlo, yun said, maging rooted tayo sa good soil. Maging rooted tayo sa good soil. Alam mo natin, ang salita ng Panginoon ay magdadalaw sa atin ng tagumpay. Dapat naka-click tayo ito. Dapat naka-click tayo sa salita ng Panginoon. At dapat po, focus tayo. Mag-stand firm tayo. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, sabi po dyan, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the word of the Lord. Always give. Kung gusto mo natin na tayo po ay maging mabuting Kristiyano, dapat ay binibigay mo natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tandaan natin, when we are in good soil, tayo po ay mamumunga. Pagsabi naman sa inyo tabi, mamumunga tayo. Mamumunga tayo. Pagka ikaw ay nasa good soil, priority mo yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. At once in a while, hindi ka makapakali kapag hindi ka nakadalo sa server mo. Hindi ka makapakali hanggang hindi mo nagagawa yung ministry mo sa Panginoon. That's the way for you to be rooted with the Word of God. Dapat, ikaw yung isang Kristiyano, sinasabi mo sa sarili mo, basta, hindi ako mag-relate sa gawain ng Panginoon. Hindi ako mag-relate. That is, being fruitful in their lives, sila po yung aktibo. No? Because they are rooted. They cannot easily be persuaded by anybody in fulfilling God's purpose in his life. Determinado siya na gawin yung kalooban ng Panginoon. Kung gusto mo natin maging magunga, 160, sabi mo dyan, ano yung bunga? 160 or 30 times that was sown. Merong 100, merong 60, merong 30.
Nakikita ko nito, Panginoon ng Terminado eh. Nagkaroon tayo ng buno eh. Actually, linano tayo eh. May mga tao na talaga. Ang Diyos mismo nagbibigay ng goal to achieve. May 100, may 60, may 30. Now, if you are not in a good soil, kapatid, you cannot be rooted. Hindi lalaki yung ugat mo. Kaya nagkakaroon ng matinding baha ngayon, di ba? Kasi yung mga puro doon sa kagubatan, pinutol na eh. Wala nang tumatanggap ng sunshine eh. Parang, pag ikaw sumubok, parang sinasabi ko, ayaw ko ng sunlight. Ayaw ko ng humigop ng stop mula sa ilog. Yung component po ng good soil, alam niyo, ako na, merong mineral, merong sunlight, saka merong water. Yung purpose ng water, kaya pagka may halaman tayo, dinidiligan, kasi yung mineral dun sa ilalim, hindi kasi substitute kapag tuyok. Kailangan kumusan ng tubig. Kailangan kumusan ng tubig. Yun po yung component. Pero tayo, once na tayo po, hindi mo nagpatinig. The word of God sa ating mga buhay, ang tendency po natin, ay maghina. Humina. Tayo po ay give up at sabihin natin, sumuko na ako. Pero kung tayo po yung determinado, tayo po ay rooted in the word of God, kapatid. Magbubunga ka. Pakisahan niyo natin yung kapatid. Kapatid, Magbunga tayo. magbunga tayo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, ito lang po tayo mag-closing prayer. Why don't you find a partner? Sige po, wala po kayo ng partner.